Maaari ba tayong mag-usap, Kathleen? Bungad ni Gary sa kanya. Nasa labas siya ng garden at hinahalungkay ang mga nagagandahang rosas na nakatanim. Kung ang pag-uusapan natin ay ang nangyari kagabi ay hindi. Kinalimutan ko na iyon at hindi ko gustong pag-usapan pa. Formal niyang sagot. May gusto lang akong linawin, Kathleen. Humarap ang dalaga at diretsyong tumingin sa binata. At sa matigas at determinadong tinig ay nagsalita. Hindi ko gustong pakinggan ang anumang sasabihin mo, Gary. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan mo. Kaya please, kalimutan mo na ang nangyari kagabi. Regret, lungkot, pait. Alin ba roon ang nakita niyang rumehestro sa mukha ng binata? Nagkibit siya ng balikat at ipinagpatuloy ang ginagawa. Patuloy sa paglipas ng mga araw, sinikap ni Kathleen na sa kabila ng sakit na nararamdaman ay maging kasywal. Maligaya na siyang makita at makasama sa araw-araw si Gary. Minsang pauwi na sila ay may inabot sa kanya si Gary sa kotse. Para sa iyo, rosas, mga red na rosas, tuwang-tuwang bulaslas ng dalaga. Para sa akin ang mga ito, Gary. Para sa iyo, nakangiting sagot ng binata na sandali siyang nilingon. Bakit? Wala namang okasyon ah. Gusto kong bigyan ng bulaklak ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Kumindat ito sa kanya. Bolero, ano ba talaga ang dahilan? Peace offering, Kathleen. I should have done it earlier. Tipid na ngumiti ang dalaga. Bakit hindi ka nalang pumitas ng rosas sa bahay? Gusto mong maghisterya si Nanay Tiyang? Alaga niya ang mga iyon at ligaya na noong makitang laging namumulaklak ang mga rosas. Biro ng binata. Humagikik ng tawa si Kathleen. Hanggang sa makauwi ay nagbibiruan ang dalawa. Nawalang tuluyan ang lambong ng mga nagdaang araw. Subalit hindi doon nahinto ang pagbibigay ng mga rosas ng binata. Kahit sa opisina ay dumarating ang isang kumpol ng mga rosas na idinideliver ng isang sikat na flower shop. Bagamat walang pirma, ay alam niya kung kanino galing ang mga iyon. Nang minsang mag-deliver ng mga bulaklak ay parating si Gary. Bago ito pumasok ng silid ay kumindat sa kanya. Hindi maunawaan ng dalaga ang motibo ng ginagawa ng binata. Binubuhay ba nito ang ginagawa sa kanyang mama noong araw? Bumahid ang lungkot sa mukha ng dalaga sa kabila ng galak na nadama. Lagi bang kasama ang pait at sama ng loob sa pag-ibig? Minsang galing sa meeting si Gary ay may inilapag ito sa mesa niya bago nagtuloy ng silid. Sandaling tinitigan ng dalaga ang malaking envelope sa harap niya bago maingat itong binuksan. Ganun na lamang ang tuwang nadama nang makita ang laman ng envelope. Ang titulo ng bahay at lupa nila. Patakbo siyang pumasok sa opisina ng binata. Gary, salamat. Salamat. Kung alam mo lang kung gaano kahalaga sa akin ang bahay na iyon, at sa bugso ng damdamin ay nayakap niya ang binata. Nang ilagay ng binata ang mga kamay nito sa baywang niya, ay saglit na natagilan siya. Tumingala siya sa mukha nito. Ilan sandali din silang ganoon. Kathleen, marahang umatras at kumawala ang dalaga. Muntik na siyang makalimot at magpantangay sa damdamin niya. Tumikhim si Gary at nagtanggal ng bara sa lalamunan. Sinikap na maging kasywal. Well, marami ka ng utang sa akin. Biro nito. Nagyuko ng ulo ang dalaga. I know. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran lahat. Tulad na lang nitong pagbabalik mo sa akin ng titulo ng lupa at bahay sa probinsya.
Kalilimutan ko ang partikular na utang na iyan kung magbabayad ka ng ipinapangako mo sa akin 10 years ago. Nag-angat ng ulo si Kathleen at nagtatakang tinitigan ang binata. Anong ibig mong sabihin? You owe me a dance. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin 10 years ago? Well, ganito ang sinabi mo. Will you wait for me till I get bigger and let's dance again, Mr. Gary? Napatitig ang dalaga sa binata. I waited 10 long years. Pwede ko bang singilin iyon? Mamayang gabi? Where? Nagkibit ng balikat ang binata at inilahad ang dalawang kamay. Kahit saang dance room ng 5-star hotel, I'll make reservation. Anong isusuot ko? Excited na tanong ng dalaga na hindi pa rin makapaniwala sa daloy ng pag-uusap nila. Kahit na ano, an evening dress, perhaps. Will you pick me up at 8? Yes, ma'am. Nagbow pa ang binata. I'll be at your doorstep eksaktong alas 8. Napahagikik ang dalaga at lumabas. Nasa pwesto na siya ay hindi pa rin naaalis ang mga ngiti sa labi niya. Pwede bang paki-explain mo sa akin kung bakit nga ngumingiting mag-isa? Wika ni Joseph na nagbaba ng typing work sa mesa niya. Nakangiti ba ako? Patay mali siya niyang tanong. Fool me and you're glowing that it hurts. Sabay turo ng binata sa dibdib nito. Ang OA mo, Joseph, ha? Sa mga rosas na nakikita ko araw-araw sa mesa mo at sa kaligayahang nababakas ko sa mukha mo ay nagseselos ako, Kathleen. But then, I've always wanted you to be happy. Kahit na ang kapaliit noon ay kabiguan para sa akin. I'm being honest with you, Joseph. There's really nothing between me and Gary. Marahil, pero nakikita kong may nadidevelop na harmony. I can see that Gary is trying to move heaven and earth para sa iyo these days. Last few days, nakita ko ang pain sa mga mata mo. Then lately, nagsisimula na itong kumislap. I'm glad, Kathleen. I really am. Alam mo, gusto kong isiping wala ka ng tinititigan araw-araw, kundi ako. Lumabi ang dalaga. I cannot just tell this heart of mine na ibaling sa iba ang pansin, Kathleen. Seryosong wika ng binata. Makakatagpo ka rin ng babaeng higit pa sa akin, Joseph. And by that time, itatanong mo sa sarili mo kung ano ang nagustuhan mo sa akin. Himig na pabirong sagot ng dalaga. Hindi ko sasabihin iyon dahil if I have to love someone, then she probably is someone like you. Saglit na lumungkot ang mukha ng dalaga. Huwag mong gagawin iyon, Joseph. Do not ever try to compare one woman from another. When someone comes along, love her for what she is, not because she is a shadow of someone in the past. Marahang umubo ang binata. Marahan siyang pinisil sa ilong. Your misty eye. I'm sorry. And I promise to remember what you have said. Ngumiti si Kathleen. Now, ito bang mga papel na ito ay rush? Binuklat-buklat ang nasa harapan niya. Not really. Bukas ko pa naman gagamitin iyan. Pwede akong mag-undertime? May I ask why? Nagsalubong ang mga kilay ng binata. I'll shop for some evening dress. Nahihiyang sagot niya. So the princess is going to a ball. I won't ask kung sino ang Prince Charming. But yes, you can go ahead. Thank you, Joseph. Excited niyang niligpit ang mga gamit.
Eksaktong alas 8 nang bumaba siya mula sa silid niya. Nasa puno ng hagdan si Gary at nakatingala sa kanya. Makisig ito sa suot nitong black suit. Kitang-kita sa mga mata nito ang paghanga para sa kanya. Isang off-shoulder long gown ang suot niya na ang slit ay sa isang tagiliran lamang at abot hanggang kalahati ng hita niya. Isang old rose silk na hapit sa katawan. I'm speechless, bulaslas ng binata. Ngumiti lang si Kathleen at ikinawit ang braso sa bisig ni Gary. Ilang sandali pa ay nasa ballroom na sila ng isang 5-star hotel. Tuwang-tuwang iginala ng dalaga ang paningin sa paligid habang iniinom ang champagne. Lagi ka ba dito? Aniya. Hindi sa isang partikular na lugar at kung meron lang importanteng okasyon, sagot ni Gary na nakatitig sa mukha ng kaharap. Hindi malaman ni Kathleen kung papaano iiwas ang mga mata sa mga titig na iyon ng kaharap. Pumailan lang ang tugtugin, Some Enchanted Evening mula sa naroong orkestra. I'll Came My Dance. Inabot nito ang kamay sa dalaga at pumagitna sa bulwagan. Sa pagsasayaw na iyon ay nanumbalik sa isipan ni Kathleen ang eksena sa reunion may 10 taon na ang nakalipas. Hindi niya gustong manuya pero iyon ang himig na lumabas sa bibig niya. You could have requested the song. What song? Nagtatakang tanong ni Gary. Roses are red. Huminga ng malalim ang binata. Please, sweetheart, wag mong sirain ang gabing ito. I intended to make this night an unforgettable one. Nang hapitin siya ng binata, ay hindi tumutol ang dalaga. Bakit mo ginagawa ang mga ito, Gary? Marahan niyang tanong, makalipas ang ilang sandaling katahimikan. Ni hindi nagtakang magkaila ang binata na hindi niya nauunawaan ang tanong. Marahil dahil gusto kong makilala nating higit ang isa't isa. Kilala na kita, buong buhay niya at sa bawat pagkakataon ay tungkol kay Gary ang naririnig niya mula sa mama niya. No, you don't. You assume a lot. Napakabilis ng mga pangyayari para sa atin. And we didn't even start from the very beginning. Too fast to the point na hindi pa naman nabubuo ang isang magandang pagtitinginan ay nawasak na. Hindi kita naiintindihan. Tumingala ang dalaga at tumitig sa kasayaw. Then don't try. Let things go as it is. Muli siyang hinapit nito. Hinagkan ang buhok niya. Marami akong gustong itanong, Gary. Nag-uunahan sa isip ko. In time, sweetheart. In time. Sasagutin kong lahat ang mga tanong na iyan. Pansamantala, let's make the most of this evening and enjoy it. Halos hindi siya makahinga sa pagkakahapit na iyon ng binata, pero hindi siya kumibo. Baliwala sa kanya, even if he take her breath away. Gusto niyang manatili sa mga bisig nito sa habang panahon, na sana'y hindi matapos ang maganda at madamdaming tugtugin. And if she has the power to suspend time, ngayon niya gagawin at sa sandaling iyon. Sa mismong hotel na sila naghapunan at madaling araw na nang umuwi ang dalawa. Nakahawak sa bewang niya ang binata hanggang sa pagpanhik nila sa itaas. Bumitaw ito sa tapat ng silid niya. Hindi ko gustong matapos ang gabing ito, wika ni Gary na nakatunghay at nakahawak sa baba niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa maraming mga taon,
ay totoong nag-enjoy ito. Hindi alam ni Kathleen ang isasagot. Kung magtatangka si Gary na halikan siya, marahil ay hindi siya tatanggi. Kahit na nga ba, pag-aalinlangan niya ang tunay na motibo noon, na kahit na nga ba iba ang isipin nito kung sakaling gagawin ng binata iyon. Gusto niyang kalimutan kahit sa gabi man lamang na ito ang lahat, ang hapdi at sakit ng damdamin, na bagamat at pisikal niyang kasama ang binata ay hindi siya ang nakikita nito. Salamat, Gary. Nag-enjoy ako sa gabing ito, wika ni Kathleen. Ngumiti ito at marahan siyang tinapik sa pisngi. Good night. Iyon lang at mabilis siyang pumasok sa silid niya. Sari-saring emosyon ang nasa dibdib niya. At kung bakit hindi niya mapigil ang mga luha niya ay hindi niya alam. Wala siyang maipipintas kay Gary sa nagdaang mga oras. A perfect gentleman, sweet, maasikaso, maalalahanin. Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Parang may kulang. Pero bakit kailangan niyang maghanap? Hindi ba at dapat ay maging kontento siya sa nangyayari? Nagsisikap si Gary na magkaroon sila ng maganda at tahimik na pagsasamahan. Mga alaala ang kanyang kalaban at heto siya, buhay. Dito sila nagkakaiba ng mama niya. Nakatali ito sa papa niya kaya wala itong magawa. Samantalang heto siya at malaya. Tatanggapin niya si Gary on any terms. Titiisin niya ang sakit na napagkakamalan siyang si Karina. Kahit papaano ay hindi niya ito masisisi dahil larawan siya ng namayapang ina. Hindi man niya gustuhin, maraming nakikita si Gary sa kanya para patuloy nitong maaalala si Karina. Ang konklusyon niya ay hindi ibang babae ang nakatangi sa puso ni Gary, kundi ang mama niya. At kahit man lang sa pamamagitan niya, ay magkaroon ng katuparan ang pag-ibig ng dalawa. At kahit isakripisyo niya ang sarili niya, mas hindi niya kayang mawala sa kanya si Gary. Mas higit siyang mapalad sa mama niya. Nakakasama, nakikita, at nahahawakan niya ang lalaking minamahal. Pagdating ng dulo ng sanlinggo ay nagyakag ang binata na mag-out of town sila. Sa isang beach, sa Subic sila nagtungo. Gorgeous, ani ni Gary nang lumabas siya mula sa bihisan ng suot ang biniling black and white na striped bikini. Pinamulahan ng mukha ang dalaga, nahihiya siyang halos nakabilad na ang katawan niya. Noong mag-swimming sila ni Joseph, ay one-piece bathing suit ang suot niya. Subalit si Gary mismo ang pumili ng suot niyang bikini ngayon. Ito man ay kay gwapo sa suot na bikini trunks. Hindi kaila sa kanya ang mga babae sa beach na buong paghangang sumusulyap kay Gary, maging foreigner man o hindi. Bakit nagbablush ang bata? Tukso nito sa kanya. Naiilang ako sa suot ko. At saka, anong bata? Talaga bang mukha akong bata sa paningin mo? Paangil niyang sinabi. Mabilis siyang kinabig ng binata, payakap. Hindi niya inaasahan iyon. Para siyang napaso sa pagkakadikit nilang iyon. Subalit iyon ang uri ng pagkapaso na hindi niya gustong alisin ang katawan sa apoy. Bakit ba ang pikon mo? Nakangiting wika nito sa kanya. Gulat siyang napatingala dito nang may maramdaman siyang kung anong matigas na bagay. Don't move at baka makita ng ibang babae ang nangyayari ay baka mawalan ka ng partner. Tukso nito.
Kung maiinis o matatawa siya ay hindi niya alam. Nang bigla ay bumaba sa mga labi niya ang mga labi ng binata. Matagal, mapusok, hanggang sa pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng hangin at sinikap niyang kumawala at habulin ang paghinga. Nang muli niya itong tingnan ay kitang-kita niya ang pangangailangan roon. Nangingislap ang mga mata nito sa desire at passion. Gusto kong sabihing nagkamali ako sa pagpili niyang suot mo. Wika nito matapos mag-alis ng bara sa lalamunan. Gusto kong pagsasakaling lahat ang mga lalaking kanina pang hindi humihiwalay ng tingin sa iyo. Kaya mo ako hinalikan? Pinaka-stampad ng possession, ganun ba? Itinaas ng binata ang mukha niya. Hindi ko kailangan ng stampad, Kathleen. You are mine. At hinila siya nito patungong dagat bago pa siya makaapuhap ng sasabihin. Kung ano man ang nais niyang itanong sa sinabi ni Gary ay sandaling nalimutan ni Kathleen nang tila sila mga batang naghahabulan sa tubig. Huli ka, ani ni Gary na nahawakan siya sa paa. Nakalunok siya ng kaunting tubig dagat sa ginawang iyon ng binata. Nagpapasag siyang kumawala, subalit nakahawak na sa baywang niya si Gary. Patalikod siyang hinapit nito. Ano ba? Ang daya mo ha? Nakainom tuloy ako ng tubig. Napahinto siya sa pagpalag nang maramdaman niyang mula sa baywang ay gumagapang ang mga kamay ni Gary patungo sa dibdib niya. Isang di maipaliwanag na init ang gumuhit sa katawan ni Kathleen dahil sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Nakataas pa rin ang bikini top niya at nakadikit ang hubad niyang katawan dito. Tubig ang nagsisilbing takip sa katawan niya. Nais niyang lumangoy pabalik sa dalampasigan, subalit nakahawak sa bewang niya si Gary. Nang hagkan ni Gary ang mga mata niya, ang pisngi niya at ang mga labi niya ay tila siya malulunod, hindi sa tubig kundi sa nag-aalab na damdamin. Nalalasahan nila ang tubig alat sa isa't isa, subalit dinaig iyon ng tamis na dulot ng halik. Naunang kumawala si Kathleen, hindi malaman ang sasabihin at gagawin. Maraming taong nakatingin. Nilinga niya ang paligid. May mga tao sa dagat, subalit hindi marami at malalayo ang distansya sa bawat isa. Sa bahaging iyon, nang kinalalagyan nila ay sila lang ang naroon at isa pang pares ng mga foreigner na abala rin sa paglalaro sa tubig. Who cares? This is a free country. Nakangiting sagot ng binata na idinikit sa noo niya ang noo nito. At wala akong alam na batas na nagbabawal na halikan kita dito sa tubig. Sasagot sana si Kathleen nang alisin ni Gary ang isang kamay niya mula sa pagkakahawak sa balikat nito at ibaba sa ilalim ng tubig. At nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman kung saan dinala ni Gary ang mga kamay niya. Sa maraming pagkakataon na magkasama at magkadikit sila, ay isang beses niyang naramdaman iyon, maliban pa doon sa isang gabing halos naroon na sila. But feeling him and touching him is different. Gusto niyang alisin ang kamay niya, pero hindi inaalis ni Gary iyon doon. And she's melting. Nagdidigmaan ang mga emosyong nasa loob niya. She felt shy and wild, lalo na nang muli siyang siilin ng halik ni Gary. Pagkatapos ay lumubog ito sa tubig at dinama ng mga labi nito ang dibdib niya. Napasinghap siya. Kailangan niyang iahon ang sarili bago pa siya tuluyang malunod sa sariling damdamin. Ikinampay niya ang mga kamay niya upang lumangoy palayo, subalit mabilis siyang nahawakan ng binata. Lumutang ito
at pinuno ng hangin ang dibdib. Bagaman nakahawak sa kanya si Gary, ay nagawa niyang ayusin ang sarili. Ibinaba ang bikini top at inayos ito. Pagkatapos ay tumitig sa kaharap. Sa napakatagal na sandali ay nanatili silang ganoon. Parehong hindi makahagilap ng sasabihin sa isa't isa. Lumunok si Kathleen na tila hinahanap ang sariling tinig. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Sinapon nito ng mga kamay ang mukha ni Kathleen. Kailangan kita, Kathleen. Kailangan kita. And I thought I would never feel like this. I can understand your need, Gary. Lalaki ka at nandito ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, protesta nito. May mga babaeng nagdaan sa buhay ko, Kathleen. Hindi ko tinatanggi iyon, pero iba ang gusto kong iparating sa iyo. Naguguluhang luminga sa paligid si Kathleen. Gary, you don't have to explain. It is simply male desire. Tumingala sa langit ang binata. Desire? Bulong nito. Damn! And don't you desire me too? Pagalit nitong dugtong. Oo na, kung iyon ang gusto mong marinig. Pero wag kang sumigaw. Hindi ako sumisigaw. I am stressing a point at pinipilit mo ang sarili mong huwag akong intindihin. Marahan, ngunit madiing wika ulit nito. Kung matatawa o magagalit si Kathleen ay hindi niya alam. Nag-aaway na naman sila at sa gitna ng dagat. Alam mo ba na sa iyo ako naguguluhan? Wika ni Gary, makalipas ang ilang saglit. Sa nakalipas na linggo, you were doing your very best to seduce me. Tapos tatanungin mo ako kung bakit ko ginagawa ito? Seduce? Wika ni Kathleen na kumawala at marahang lumangoy pabalik sa dalampasigan. Flatter yourself, Attorney Morales. Sumunod ang binata sa paglangoy. At anong tawag mo doon sa ginagawa mo? Sa pagpipilit mong patunayang hindi ka bata? Noon yon, agap ng dalaga sa iba pa nitong sasabihin at binilisan ng paglangoy. Mabilis siyang hinabol ni Gary. Hinawakan siya sa ikinakampay niyang braso. Ano ang ibig mong sabihin? That you were just trying to flirt and tease me? Ganun ba? No whims and caprices mo lamang ang mga iyon? At sinabi mong mahal mo ako, ha? Kasama ba sa panunukso mo ang kasinungalingang iyon? Please, Gary, nasasaktan ako. Hindi tayo napunta rito para mag-away, di ba? Mahinahong wika ng dalaga. Bumuntong hininga ang binata at binitiwan ang braso niya. I'm sorry. Walang kibong magkasabay nilang nilangoy ang dalampasigan. Bagamat hindi na sila nagtalo, ay nawala na ang dating masaya at matamis na pagtitinginan tulad ng dumating sila. Hanggang sa mag-uwian ay hindi magkibuan dila ang dalawa. Sumunod si Gary sa may pintuan ng silid ng dalaga. We can't last a day nang hindi nagtatalo, ano? Wika nito. Malungkot na ngumiti si Kathleen. Sabi mo nga, sinisika pa nating kilalaning higit ang isa't isa. Iyon marahil ang dahilan. Individual differences. Nagkibit balikat si Gary at tumalikod. Papasok na ito sa silid nang magsalita si Kathleen. Sa kabila ng lahat, Gary, I love today. Thank you. Lumunok muna ito bago nagpatuloy. At doon sa sinabi ko noong gusto kita, na mahal kita, totoo iyon. At isinara na niyang tuluyan ang pinto ng silid. Nanatiling nakatitig doon si Gary nang kung ilang sandali rin bago ito man ay pumasok na rin sa silid.